Yung abogado ka na ng mga diskaya, pagkatapos nag-aabogado ka pa para sa China dyan sa Senado, anong klaseng Pilipinong senador ka? Pag-usapan po natin ito, mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamamayan. At bago po yan, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Boses at Opinyon ng Ordinaryong Mamamayan at sa ating Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. Sa ating TikTok naman, Boses ng Malayang Mamamayan. Ayan po ang ating pag-usapan, mga kaboses. Yung nag-aabogado ka na sa mga diskaya na alam naman po natin na isa sila sa pinakamalaking kontraktor sa mga flood control. Hindi lang flood control, kundi mga kalsada, mga gusali, at sila po'y namayagpag nung panahon ng Duterte administration na ayaw mong ipasauli ang kanilang mga ninakaw pagkatapos nagpakita ka pa ng totoo mong kulay sa Senado na mag-aabogado ka at nag-aabogado ka sa mga ginagawa ng inchik dito sa Pilipinas, ayan ay pagpapakita mo kung gaano kakapal ang mukha mo, Senador Rodante Marcoleta. Maalala po ninyo, mga kaboses, noong isang araw ay nagkaroon ng privilege speech. Etong si Senadora Risa Ontiveros na kinukundina etong ginagawa po ng embahada ng China dito sa Pilipinas na kung saan ay pinagbabantaan ng ating mga opisyales at lalong-lalo po nilang tinatarget etong si Commodore J. Tariela. Etong ating mga senador, binabanatan ng China, si Senador Kiko Pangilinan, si Senador Risa Ontiveros, si Senador Erwin Tulfo. Anong klaseng pangingialam yan ng China dito sa Pilipinas? Pagkatapos, pumasok itong si Marcoleta, mga kaboses. Pakinggan po natin kung paano po siya mag-abogado dyan sa Senado. Itong abogado ng mga diskaya na ngayon ay abogado na rin ng China, mga kaboses. Ito po, pakinggan po natin ang kanyang sinasabi at pinagsasabi at ipapakita ko po sa inyo itong kasinungalingan nitong aso, tuta ng China dyan sa Senado. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan? Walang hiya talaga. Kinakahiya na yung pamamaraan. Etong Marcoleta talaga na ito. Tignan nga ninyo, mag-Google search po kayo sa mga caricature na ginagawa ng Chinese media laban sa ating bansa, laban sa ating Pangulo. Ang dami-dami po dyan, mga kaboses. Dyan sa, mag-Google na lang po kayo. Ang dami-dami po niya. Hindi ko na kailangang ipakita po sa inyo. Pero itong si Marcoleta, ikinakahiya niya ang kapwa niya Pilipino na nagdidepensa sa ating teritoryo at sa ating soberenya. Diyan niya talaga pinapakita na ito ay tuta ng China diyan sa Senado. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwentang nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako tinanong daw siya ng ambassador ng China. Chinese ambassador. Sana man lang o kaya gusto naming mangyari,
kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Gago talaga to, ano? Gago talaga itong senador na to, mga kaboses. Bakit kano? Okay. Marami po talaga namang claimants. Diyan, lalong-lalo po diyan sa may Spratly Group of Violence. Diyan po talaga maraming claimants. Malaysia, tayo, Vietnam, pati ang Taiwan, and then China. Bakit daw hindi natin kinokondena? Ito kasi, tanungin po natin, itong si Marcoleta na to, Mr. Rodante Marcoleta, meron bang report na ang Malaysia at ang Vietnam nagwa-water cannon sila sa ating Coast Guard at sa ating mga mangingisda? Was there any incident of these countries water cannoning our fishermen and also our Coast Guard? Yan. Ito. Sagutin mo pa ito, Mr. Rodante Marcoleta. Ang mga Coast Guard ba ng Vietnam, Coast Guard ng Taiwan, Coast Guard ng Malaysia, pumupunta ba sila malapit dito sa ating baybayin dito sa Luzon? Mula dyan sa Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Meron bang nabalitang ganyan? Mr. Rodante China Marcoleta. Meron ba? Sige nga. Sabihin mo kung meron. Samantalang ang mga Chinese Coast Guard at Navy ayon sa report, mga kaboses, sila po ay lumapit dito po sa baybayin ng Luzon about 23 nautical miles. Ang lapit-lapit na po niyan. It is within our exclusive economic zone. Pumasok sila sa ating teritoryo. Ito, ipakita ko po sa inyo itong panayam kay Commodore Tariela, mga kaboses, ng DZMM. Medyo hihingi po tayo, hihiram po tayo ng video upang sa gano'n na ipakita lang po natin itong katarantaduhan ni China Marcoleta, mga kaboses. Ito, pakinggan po natin ha, nang sa gano'n ay malaman po ninyo, malaman po natin, ito po, yung panayam ng DZMM kay Commodore Tariela. Actually, what we released a few days ago, no, pinakita namin na in 2025, noong nakaraang taon, there is a significant increase of Chinese Coast Guard, no? And before, we compared it sa 2024, noong 2024, ang Chinese Coast Guard vessels, nakapokus lang sila sa Bajo de Masinloc. May ikot-ikot lang sila doon. Mm-hmm. But in 2025, we saw them getting near sa coast ng Ilocos Region, Pangasinan, down to sa area ng Mindoro. And last year, we recorded the closest distance at 23 nautical miles from Pangasinan. Oh, 23 nautical miles from Pangasinan, Mr. Marcoleta, sir. Alam mo ba kung gaano kalapit yun? That is less than 30 or 35 kilometers. Napakalapit po niyan. Kung meron silang kanyon ng Chinese Coast Guard or China Navy, dyan, malapit dyan, baka mamaya sila po ay nagkakandak pala ng electronic surveillance. Hindi mo naisip yun? Kung hindi ka ba naman tanga na senador, Mr. Marcoleta, sir, napakalapit po nun. So what we did in 2025, it was also very evident, no? Na in 2025, mas tumaas ang number of patrol days ng Philippine Coast Guard in a month. It's because we are preventing the Chinese Coast Guard from normalizing itong ginagawa nila illegal patrol sa ating exclusive economic zone. Oh, ayan. Ngayon, sagutin mo, Mr. Marcoleta. Sagutin mo ngayon. Ang Vietnam ba, ang Malaysia ba,
Ang Taiwan ba ay lumalapit po sila within 23 nautical miles sa ating baybayin dito sa Luzon, dyan sa Zambales, Pangasinan, dito sa La Union, dyan sa Ilocos Sur at dyan sa Ilocos Norte. Ang ginagawa mo kasi, Mr. Marcoleta, ay inihahayag mo ang panig ng China dahil kayo po ay talaga namang maka-China. Hindi po ang kapakanan ng ating bansa ang pinaglalaban po ninyo, kundi ang kapakanan ng China. Dahil dito, kayo'y nag-aabogado sa mga diskaya na kurakot ng mga buhaya at ngayon, nag-aabogado kayo sa China, ano kayo? Isa po kayong traidor sa inyong sariling bansa. And so with that, mabuhay ang Pilipinas.